panahon ng dating Pangulong Duterte, mayroon din pong ghost project, substandard project at korupsyon sa Department of Public Works and Highway. Ito ay matapos pong aminin ni Sara Diskaya na mula noong 2016 na siya makapasok sa DPWS, diyan siya kumita at diyan nagsimula ang kanyang pagtatagumpay bilang kontraktor dahil nga po napasok nila ang mga kontratang ngayon ay pinagdududahan dahil sa ghost project at maraming iba pa. Yung pag-amin po ni Diskaya, ang ibig sabihin nito, na-discover lang sa ilalim ng Marcos administration ang graft and corruption sa flood control project, kaya tayo binabaha. Pero matagal lang nangyayari. Although ito'y nasabi ko na rin sa inyo na meron talagang korupsyon, dekada na. Kaya lang yung pag-amin ng kontraktor na simula nang siya makapasok sa makakuha ng mga proyekto sa DPWS ng panahon ng Duterte administration, kasi 2016 ang kanyang tinutukoy. Sino ang sekretary ng Public Works ng panahon yon? Mark Villar, under Duterte administration. Bakit wala silang investigasyon na ginawa? Tanong lang ito, kinonsinti ba nila o naging bahagi sila ng mga ghost project at substandard project? Kasi kung walang kalokohan ng mga nakaraang gobyerno, dapat wala tayong baha ngayon. Hindi ganun kalala. Ay kaya lumala ang baha kahit dito sa Metro Manila kasi dekada na merong ghost project. So huwag maglilinis-linisan ng mga nakaraang gobyerno. Meron din problema sa inyo. Panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, at panahon ni Duterte. Ngayon lang nalinis kasi pumalag at in-expose ni Pangulong Marcos. Yan ang totoo. Dapat si Senador Mark Villar iniimbestigahan din. Dito sa pag-aming ito ng kontraktor na nag-umpisa silang sumarap ang buhay at kumita, naging mayaman, bilyonaryo na sa kasalukuyan. Pagkalipas ng ilang taon pa lang, 6 na taon sa Duterte administration, 3 taon, 9 years. Kasi nung una daw, yung kailang mga kontrata ay sa local government lang. 2016, nagsimula sila nakapasok dyan sa national hanggang ngayon. So, 9 na taon. 3 taon sa Duterte administration o 6 na taon, 3 sa Marcos administration. Paano sila nakabili ng ganyang karaming sasakyan, ari-arian at bilyon ang kinita? So, hindi lang ngayong gobyernong ito. Malinaw na malinaw yan kung inyong iintindihin ang mga paliwanag at sinasabi doon sa mga pag-amin. Okay? Any comment, reaction? Malaya po kayo. Samantala, independent commission na binuo ni Pangulong Marcos, tinuturing ko sa akin pong opinion, interpretation, na ito isang sampal sa mga politiko sa Senado at Kongreso. Kasi kaya nga independent commission, ito ay sa Office of the President. Independent, walang kikilingan, walang puproteksyonan. Sa Senado at Kongreso, may asahan natin? Mga kasamahan nila ang iimbestigahan nila. Kaya nga ayaw ni Congressman Sandro Marcos na mag-imbestiga ang Kongreso kasi sila yon. Sa Senado naman, tumanggap na sila ng mga donasyon pero ang Blue Ribbon Committee nag-iimbestiga. So anong ginawa ng Pangulo? Ang Pangulo ay dating congressman, dating senador, alam niya ang nangyayari at kapangyarihan ng ating mga legislator, pero nagbuo ng independent commission ang Office of the President. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo at dahil tayo ay pinakinggan. Isa ako sa maraming topic ng ginawa na hinihiling ko kay Pangulong Marcos na umaksyon at pangunahan niya itong investigasyon. At dahil dyan, nagtayo na siya ng Independent Commission, Office of the President. Ilalagay niya ay magagaling na abogado, mga retired justices. Ang ilalagay dyan ng Pangulo. Iyan ang aksyon ng ating Pangulo na legal at naaayon sa kanyang kapangyarihan. Salamat, Mr. President. Dinig mo ang aking panawagan madalas dito sa aking mga channel na pangunahan mo ang investigasyon at yung pagbubuo ng Independent Commission na merong authority na mag-file ng kaso, mag-identify. Magandang balita po ito. Salamat, Mr. President.
Yung kasing in aid of legislation ng Kongreso at Senado, wala yon. Magtatakipan lang yan. Malabnaw at hilaw ang investigasyon nila. Yan ang aking opinyon. Sunod na pag-usapan natin. Mga senador at congressman, nasabit sa insertion? Mabigat na kasalanan yan. At tumatanggap pa ng donasyon sa mga kontraktor. Doble-doble. Nagsingit ka ng pera para sa iyong proyekto. Tapos tumanggap ka ng donasyon sa mga kontraktor. Yung kontraktor na nagbigay ng donasyon, yan ang mananalo sa bidding. Yan ang makakakuha ng project. Kaya, doble-doble ang kasalanan at pagkakamali. Hindi trabaho ng politiko sa Senado at Kongreso na maging kontraktor. Conflict of interest yan. Hindi rin na trabaho ang gumawa ng project dahil sila ay gagawa lang ng batas. Pero ngayon, hindi lang sila mababatas. Yung iba nga ay kontraktor pa. Dami ang pangalang ginagamit. Tapos may donasyon. Na malinaw na pag may donasyon na muhunan ng kontraktor, may kapalit na kontrata yan at hanap buhay pagkaho naging senador at congressman ang kailan tululungan tuwing eleksyon. Ganyang kagarapal. Ano ang kredibilidad ng mga nag-iimbestigang politiko? Kung kayo yung involved sa insertion, panininit ng pera, kayo din ang tumatanggap ng donasyon, kasabwat kasapakat ang kontraktor, yari ang mamamayang Pilipino. Pinapalusutan tayo. Tapos pag nagsalita sila sa media, akala mo matitino, puro hugas kamay, puro di umano'y makabayan. Pero sa kabila ng lahat, yung pala ang kanilang koneksyon. Naggagamitan sila. Ginagamit nila ang kontraktor, nagpapagamit ang kontraktor, ginagamit ang mga district engineer, ang mga district engineer kaya nalalagay sa DPWS, inire-recommenda yan ng mga politiko. Maniwala kayo, hindi ko nila lahat. Maraming district engineer sa buong bansa ay napunta sa gobyerno dahil recommendation ng gobernador ng mga politiko na kaibigan dahil merong sabwatan kung paano kumuha ng project at paano magkaroon ng pera galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan po ang nangyari. Please comment and react sa ating mga topic. Subscribe and follow kung hindi pa. Forward po ninyo, paki-share po ninyo sa ating mga kababayan sa buong mundo ang nangyayari ito. Hindi tayo titigil ng pagpapahayag, paliwanag dito sa issue ito. Hindi ko lang po masyadong pinapasok yung mga video at mga picture kasi copyright yan. Nagiging redundant na lang. Ang mahalaga ay naipapaliwanag ko, nagbibigyan ng opinion, interpretation at analysis ang mga nangyari. Ang mahalaga dito, kayo na mga Pilipino, may-ari ng perang ito. Kaya ating ipaglalaban hanggang sa huli na naaayon sa ating kapangyarihan at mga batas.